Hello Pisces! For today's video, let's do a love reading for you. Tingnan natin kung ano ang messages for you in love ng baraha. This is for your Sun, Moon, Venus, Rising, Saturn, and if you have madaming placements in Pisces sa iyong natal chart, pwede yung video na to ay para sa'yo. Kunin at gawing guide kung makaresonate. Ibigay naman sa iba kung hindi. And i-check mo din ang ibang placements mo at ating mga videos. Baka may ibang messages for you there. Don't forget to comment, like, subscribe para we can still continue to do iba't ibang videos for you. Maraming salamat din sa mga subscribers, followers, at sa mga clients natin for our private readings. Thank you so much. Contact details in description below ng video na to. Pisces General Love Reading. We got 5 of Swords. Seven of Cups. The Strength. Five of Cups. The Fool. Queen of Pentacles. What else for Pisces? Love reading. Pisces. King of Cups. The Tower. Two of Cups. Four of Swords. Nine of Cups. Six of Pentacles. Meron ako nakikitang mag-walk out. Queen of Cups. Excuse me. Five of Pentacles. Queen of Swords. Page of Swords. 10 of Wands rather. And lastly, 3 of Pentacles. Okay. Pisces, this is your love reading. Tingnan natin kung anong meron for you. Ayun, ang nakikita ko sa cards mo, bukod sa pag-walk out, ang daming preparations. For some, lalo na sa mga in a relationship muna tayo, meron ditong preparation para magsama na. Pero bigla ang nagbago ang lahat. Instead na lumakas ang loob ng person mo para ipagpatuloy ang pagsasama ninyo ng iisang bubong, nagkaroon ng change of heart. Nagkaroon siya ng change ng plano na wag na ituloy. And for some of you, kasal na kayo ng person mo. Pero meron ditong
bigla ang pag-uusap na maghihiwalay muna ng bahay para makapag-isip. For some of you naman, yung mga in a relationship, meron kayong challenges when it comes to money. And isa lang ang naghahanap ng solusyon. For those who are single naman, open ka na to be in a relationship, pero yung fear mo that hindi ka na naman matanggap ng family or hindi na naman matanggap ng family mo na in a relationship ka na. Open ka nang makipagrelasyon, pero ang mga responsibilidad mo sa bahay nyo, kung panganay ka siguro or breadwinner ka siguro, medyo nagkakaroon ka ng fear pumasok sa relasyon dahil doon. Baka hindi mo na magbigyan ng tamang balanse ang iyong buhay. For some of you naman na nasa in a relationship, lalo na kung nasa early 20s or mga younger couple pa lang kayo, nagkakaroon kayo ng conflict ng person mo kasi ayaw ka ng friends niya, or merong another person dito, not necessarily romantically third party to, pero hindi mo nararamdaman that your person is emotionally present sa'yo. Rather, ang tingin mo sa relasyon na to, or ang tingin sa'yo ng person mo is pabigat sa relasyon. For some of you na in a relationship, nagkakaroon ka ng pagmulat at pagsisisi dahil naging impulsive ka sa desisyon ninyo ng person mo. And it's too late to take it back. And for some of you, although nagkakaroon, lalo na kung in a relationship ka na, nagmamature ang relasyon ninyo ng person mo, pero mas nahihirapan kang i-balance yung responsibilities mo as an individual together with your person. Kasi magkaiba kayo ng gusto sa buhay, pero parehas niyong mahal ang isa't isa. Hindi kayo nakakahanap ng common grounds kahit na pag-usapan niyo to, na uuwi kayo sa conflict. For those who are in a relationship, maaari kang may matuklasang cheating issues, third party issues dito, or may mga pinagsabay-sabay dito. And instead na iwan mo to, you will still take risks to fix this kasi mas nakikita mo yung stability or yung growth niya, which is good naman. And you will give chance again with this person kasi bukod sa mahal mo, ayun nga, nakikita mo naman na pwede siyang magbago. For some of you na galing sa toxic relationship, you're watching someone from the past, or someone from the past is watching you. Kung ano na ang nangyayari sa'yo, and alam mo yun, nakikita mo ang person na to, or nakikita ka niya na you're stalking. May stalking energy here. Pero mas ramdam mo na mas mabuti ng ganito na lang muna kaysa magbalikan or magkaayos. Parang mas nakakaramdam ka ng freedom sa ginagawa mo kahit medyo creepy siya. Chine-check mo or chine-check ka ng person na to kung okay ka. Hindi naman siya harmful. Chine-check niya lang or chine-check mo lang, gusto mo lang i-check, vice versa. Roles can be reversed. Pwedeng ikaw yung stalker, pwedeng yung person mo. Pero hindi naman siya harmful na way of stalking. Chine-check niya lang kung ano nang nangyayari, kung ano nang bago sa'yo. On your end naman, for those who are in a relationship, ang laking issue dito ng pera tsaka freedom. Hindi mo nararamdaman yung kalayaan at expansiveness when it comes, or increase when it comes to your money pagdating sa person mo. Meron ako nakikitang greediness sa relationship, lalo na kung in a relationship ka. Meron akong nakikitang ganong problema, and hindi mo siya kagad ma-discuss sa person mo kasi pakiramdam mo
baka yun lang ang tingin mo, pero hindi naman talaga siya ganun. And for some of you na single naman, you will feel aligned more emotionally kasi makakahanap ka ng someone who will look after you, who will nurture you, but at the same time, ang problema dito is your family. This could be ayaw nila sa person mo or ayaw ka ng family ng person mo. And I can see here na ipaglalaban nyo naman to. Kaso nga lang magkakaroon dito ng conflict when it comes to finances din. Kasi mas challenge kayo ng person na to. And for those who are in a relationship, lalo na yung mga may third party, meron ako nakikitang paglayo dito, tapusin na lang for some. At mas magpo-focus na lang muna sa pag-aaral, pag-elevate ng career. And for some naman na in a relationship na ang problema ay pera, there is this balance here. Lalo na kung makikipag negotiate ka sa person mo, merong lalapitan ng person mo na related sa inyo na pwedeng makatulong yun financially. And pwedeng gumaan kung ano man yung meron sa inyo na financial struggle ng person mo. For some of you, meron ako nakikita dito, kalmado siya tingnan, pero deep inside, sobrang bigat ng finances ninyo. Okay ang relasyon, lalo na kung magkarelasyon kayo ng person mo at married kayo, okay yung relasyon ninyo. Pero sa finances at sa family, medyo merong butas doon. And ang aking mga advice dito, base sa card, kailangan nyo mahanapan ng solusyon o balanse yung finances. And meron din issues sa health. Kung may nararamdaman, magpa-check agad, wag i-asa sa tarot. And bawasan ang mga unnecessary gastos, mag-ipon, and maging generous logically. Alam mo yung okay lang maging generous ka, pero siguraduhin na pag kayo rin ang may kailangan, may madudukot pa. And yeah, this is your reading, Pisces. If naka-resonate ka, don't forget to comment anything, like and subscribe, and see you on your next video.